pinababa na po yung ating mga extra chairs. So sige po, it's better to start early, no? Dahil baka mamaya ay biglang bumuhos ang ulan. So at least makapag-tree planting tayo nang hindi pa umuulan, no? And safe tayo makapunta dito. So magandang umaga po sa inyo. Top best, no? Welcome po sa Lamesa Eco Park. My name is Derek Laines. I am the facility head of Lamesa Eco Park. And we welcome you, no, dito sa ating Lamesa Eco Park. So before we start, sino po dito yung mga first timer lang sa Eco Park? Taas po yung kamay. Sir. Diyos niyo, lahat kayo. Ayan, so almost 100% no, mga first timers dito sa Lamesa Eco Park. So welcome po ulit sa inyo, no. So just for context, no, Lamesa Eco Park is a 33-hectare forested area, no? O yung tinatawag natin the last lung of the metro, the last green frontier ng Metro Manila. Bakit ayun yung tawag sa kanya? Kasi ito na lang yung isa sa mga natitirang malaking green space dito sa Metro Manila. If you would look at the map, no, ng NCR, makikita po natin na ang Lamesa Eco Park ang nag-iisang merong green patch, no, ng forest area dito sa Metro Manila. So, ayan. So, ngayon, tayo po ay magkakaroon ng bahagyang learning session regarding sa Lamesa Eco Park and dun sa pupuntahan natin, which is Lamesa Nature Reserve. So, magkaiba po yun, ha? At kung saan doon natin gaganapin ang ating tree planting activity. Ayan. So, konting backgrounder lang, ang Pilipinas, ang center of biodiversity, kung tawagin, no? Kumbaga, dito, mas madaming bilang ng mga species ng mga puno at halaman, no? Napatunayan natin yan in the early 80s pa lang. However, dahil sa unti-unting pagtaas ng population, sa unti-unting pag-angat ng development na ginagawa natin, eventually nagkakaroon ng pagkasira sa ating kagubatan. Alam niyo naman yung mga maiinit na issue ngayon, di ba? Yung mga tungkol sa mining, no? Sa flood control, no? Kasama din yan, no? So, ngayon, from 21 million hectares ng green forest area, ngayon bumaba na lang tayo ng 7.2. No, so malaki yung binaba natin in terms of bilang ng hektarya ng ating kagubatan. Dahil yan, syempre, sa mga activities like, kaingin, illegal logging, mga illegal mining, no? So on and so forth. So, ang impact nito ay grabe, no? Tayo sa Lamesa Eco Park, tayo ang pinakabuntot ng Sierra Madre Mountain Range. As you know, that Sierra Madre is our forefront, no, pagdating sa pagprotekta sa atin kapag may mga papasok na typhoons, no, galing sa northeast, no. So talagang malaki ang role ng Sierra Madre Mountain Range, no, sa pagprotekta sa atin para mapahina yung bagyo. At sa kanyang pinakapaa, no, doon tayo natatagpuan ang Lamesa Eco Park at ang Lamesa Nature Reserve. So dapat lamang syempre, no, na gawin natin yung mga efforts ng impact ng bagyo. So in-announce ng Pag-asa, there will be like 33 typhoons na papasok sa atin starting June. No? So nagsisimula na nga pumasok siya ngayon, no? And hindi naman natin mapagkakaila yung impacts, no? Isipin nyo, binabaha yung mga low-lying areas, pero as of now, pati yung mga high-lying areas, for example, Antipolo, binabaha na rin, no? So, hayop, it provides food sa atin, it provides raw materials, no? Lalo na sa mga industrial sector, no? Well, it helps also sequester carbon. So, ibig sabihin, yung mga greenhouse gases, sinisipsip ng mga puno, no, para makombat yung unti-unti. Spending the night in Dixon, 60-odd miles from a plant. Is it too late to learn to listen? Too late to be less a man.
yesterdays are between us now. How many yesterdays are between us now? We carried it all, cobbling miles as we go, a line at a time, or a sad swan song, offering up purple prose. And I'd find you if I could, invite you to the final act. But I think it's understood nothing good can come of that. How many yesterdays are between? Bali, yung baba mo pa sa pakirapan. Okay lang. Talaga naman ano yun eh. Okay, sige. So, meron po tayo ngayong tatlong strip. No? Dito. Okay, tatlong strip tayo. Pero bago yan, welcome po sa La Mesa Nature Reserve. So, ito yung sinasabi kong 2,700 hectares. No? Ngayon, ang atin pong itatanim or tataniman ay half a hectare. So, that is 200 seedlings po. So, kailangan 200 seedlings na yun, maitanim natin siya lahat. So, yung 200 seedlings na yun, ay nag-divide siya sa tatlong strips. So, ito ang strip number 1 na merong 41 na tawag sa seedlings. Strip number 2 na kung saan meron siyang 101 na seedlings. And strip number 3, sa may kawayan na yun, yan ay 58 na strips. Ngayon, we would divide our team into 3. Okay? So, isang 25, isang 50, at isang ang makikita nyo ay staka, itong seedling at yung pre-dug na hole. Okay? So ang gagawin natin is we have to remove itong polyethylene plastic na ito. Okay? Kasi kapag hindi natin siya ni-remove, magiging bonsai yung ating halaman. Okay? So make sure na hindi po ito tawag ito masisira, no? Okay lang po kahit may mga konting portion basta makuha nyo siya ng buong. Ay, ito na, okay, no? So, itatanim natin siya. Pag natanggalan natin yung plastic, itatanim natin. Make sure po na pantay yung lupa, no? Yung pantay yung ibabaw nito dun sa lupang pagtataniman natin. Gamitin natin yung towel natin para dito.
ang area naman natin would be a different part ng nature reserve. So mamaya po magbibigay kami ng certificate, ma'am, ng certificate of appreciation para po sa na-accomplish natin today. So with that, nagpapasalamat po kami and tayo po yata ibabalik pa sa Eco Park doon sa Ipil Pavilion later. Dito na po nagtatapos ang ating event. Salamat po sa inyo.